Marshall Peak, Kabanata 4117. Lumilitaw ang innate fruit tree. Si Yang Kai ay hindi mapagkunwari. Bihira ang mga world fruit, ngunit marami na siyang nakuha. Siya ay may 13 na low-grade world fruits at 2 mid-grade world fruits, kaya hindi na niya kailangang pagnasaan ang mga bagay ni Meng Hong. Umiling si Meng Hong. Sa pagkakataong ito, ang tatlong brother ko ay protektado ni Brother Yang sa Great Void Realm. Kung hindi dahil kay Brother Yang, patay na sana ang tatlo kong brother. Pinahiram din kami ni Brother Yang ng maraming kayamanan para tulungan kaming i-condense ang kapangyarihan ng Heaven Opening Realm. Kung hindi dahil kay Brother Yang, paano kaya naabot nitong si Meng ang meron siya ngayon? Itong Meng na ito ay walang iba kundi itong prutas na ito. Isa pa, itong si Meng na ito ay nakuha lang nitong prutas salamat sa iyo. Mangyaring huwag tumanggi, Brother Yang, kung hindi, ang Meng na ito ay walang mukha upang makita ang sino man sa hinaharap. Nang makitang may gustong sabihin pa si Yang Kai, nagkunwaring galit si Meng Hong at sinabing, Brother Yang, kapag tumanggi ka ulit, ibig sabihin ay minamaliit mo itong Meng Hong. Itong world fruit. Ayoko. Pagkasabi nito, bigla niyang itinapon ang world fruit sa bundok. Bulalas ng lahat sa paligid niya. Inabot ni Yang Kai at inabot ang prutas, walang imak. Dahil si Brother Meng ay may ganoong magandang intensyon, hindi ako tatayo sa seremonya. Itatago ko ang prutas na ito sa ngayon, at kung kailangan ito ni Brother Meng sa hinaharap, huwag mag-atubiling magtanong para sa akin. Iyon ay sinabi, alam din niyang Kai na dahil nilinaw ni Meng Hong ang kanyang saloobin ngayon, hindi niya babawiin ang prutas na ito anuman ang mangyari. Oo nga, tumawa si Meng Hong at sinabing. Ang Meng na ito ay tiwala na kaya niyang makapasok sa 6th grade opening realm gamit ang kanyang sariling kakayahan. Nang makita silang dalawa na nagpabalik-balik sa isang hindi mabibili na mid-grade world fruit, ang 12-12 ng mga nanonood ay medyo natulala. Ito ay isang kayamanan na kahit na ang makapangyarihang Heaven Opening Realm Cultivator ay kalabanan, ngunit ngayon, ito ay itinutulak pabalik-balik ng dalawang ito, at halos itapon na ito sa hamog. Matapos ibalik ang lahat sa sealed world bid, sinuri ni Yang Kai ang kanyang ani. Ang 16 na world fruits ay masasabing isang masaganang ani. Ang 13 low-grade world fruits ay maaaring baliwalain sa ngayon. Kahit na sila ay mahalaga, hindi sila magiging masyadong mahalaga. Pagkatapos ng lahat, makakatulong lang sila sa isang low-grade world fruit na umabant ng 1 grado, at ang limitasyon ay ang 3rd grade. Gayunpaman, magkaiba ang 3 mid-grade world fruits. Ang pinakamataas na limitasyon ng isang mid-grade world fruit ay ang 6th grade. Sa madaling salita, pinakamainam para sa isang 5th grade world fruit na hatiin ang kalangitan. Ang gayong kayamanan ay napakabihira. Ang bahagyang ikinalungkot ni Yang Kai ay hindi siya nakakuha ng high-grade world fruit sa pagkakataong ito. Kung iisipin, hindi niya napigil ang matawa, pakiramdam niya ay medyo matako nga siya. Sinabi ni Shuzin na bagamat ang 3,000 world tree ay nagbunga ng 3,000 world fruit, karamihan sa mga ito ay low-grade, na may iilan lamang na nasa mid-grade. Tulad ng para sa mga high-grade, maaari o hindi. Ang pagkakaroon ng 3 mid-grade sa pagkakataong ito ay isang malaking kapalaran. Bukod sa mga world fruit na ito, nagkaroon din ng hindi inaasahang pakinabang. Ito ay isa sa mga ugat ng world tree. Dati nang nag-transform si Yang Kai bilang isang dragon at walang kahihiyang ibinalot ang ugat na ito sa kanyang baywang upang makipagtawaran sa world tree, na ikinagalit nito. Pagkatapos ay pinutol ng world tree ang sarili nitong mga ugat at hinayla siya pababa ng bundok, na nagresulta sa pagbagsak ng ugat na ito sa mga kamay ni Yang Kai. Casual na itinapon ni Yang Kai ang ugat na ito sa sealed world bid, ngunit nang ibuhos niya ang kanyang divine sense sa sealed world bid para imbestigahan ito, hindi niya maiwasang magulat. Ang ugat na ito ay talagang tumusok sa lupa ng sealed world bid at naging isang maliit na saplang na malumanay na umindayog sa hangin. Hindi napigilan ni Yang Kai na mapabuntong hininga. Ang ugat na ito ay karapat-dapat na maging ugat ng world tree. Talagang malakas ang sigla nito, at makalipas ang ilang sandali ay sumibol na ito ng mga bagong sanga at dahon. Kung iyon lang, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na ang maliit na saplang na ito ay parang isang hukay na walang kalaliman. Ang world energy ng buong sealed world bid ay galit na bumubuhos sa maliit na saplang na ito, at habang lumalaki ang maliit na saplang, ang world principles of the sealed world bid ay mabilis na naperpekto at nagpapatatag. Sa ilalim ng lupa, hindi nakikita ng mata, ang mga ugat ng maliit na saplang ay tumaas ng mahigit 100 ektarya. Ang mga maliliit na ugat ay kumakalat pa rin sa napakabilis na bilis, na nagpapakita ng mga palatandaan ng pagsakop sa buong sealed world bid. Bumilis ang tibok ng puso ni Yang Kai nang makita niya ito at nanuyo ang kanyang lalamunan.
Ang mga ugat ng World Tree na ito ay maaaring gawing perpekto ang World Principles of the Sealed World Bead at patatagin ito, kaya ano ang mangyayari kung ito ay inilipat pabalik sa Star Boundary? Noon, tinanong ni Yang Kai ang Giant Divine Spirit na si Ada tungkol sa kaligtasan ng Star Boundary, ngunit binanggit lamang ni Ada ang World Tree. Saglit lamang na narito si Yang Kai sa mundong ito, kaya hindi pa rin matatag ang kanyang pundasyon, kaya hindi siya nagkaroon ng oras upang maingat na magtanong tungkol sa World Tree. Mayroong 3,000 World Tree sa Land of Elders. Ang 3,000 World Tree ba na ito ang binanggit ni Ada? Nang marinig niya si Shuzin na pinag-uusapan ang 3,000 World Tree noon, nahulaan ni Yang Kai, at ngayon, tinitingnan ang sitwasyon ng maliit na saplang na ito, malabo niyang kinumpirma ito. Ang World Tree na binanggit ni Ada ay maaring ang 3,000 World Tree. Kung ganoon nga ang kaso, kung gayon ang pinakamalaking pakinabang sa paglalakbay na ito sa Elderland ay hindi ang 3 Saint Medicine o ang 16 na World Fruits na kakakuha lang niya, kundi ang mga ugat ng World Tree na ito. Hindi napigilan ni Yang Kai na magkaroon ng gana na tumangala sa langit at tumawa ng malakas. Napudpad na siya sa mga sapatos na bakal sa walang bungang paghahanap, nahanap lang niya ito ng walang anumang pagsisikap. Gayunpaman, kinailangan niyang maghintay hanggang bumalik siya sa Star Boundary para i-verify ito. Dati, bumili siya ng star sa Star Market at hinanap ang lokasyon ng Star Boundary. Kung ikukumpara ang mga bakas na iniwan niya sa daan at ang lugar kung saan siya naghiwalay kay Zhang Ruoshi, mayroon na siyang ilang ideya, ngunit para sa partikular na lokasyon ng Star Boundary, kailangan pa rin niyang personal na imbestigahan ito. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpasya si Yang Kai na huwag pigilan ang paglaki ng maliit na saplang. Bagamat ang paglaki ng maliit na saplang ay nangangailangan ng nakakatakot na dami ng world energy, ang feedback sa Sealed World Bead ay lubhang makabuluhan din. Bilang isang resulta, ang mga pakinabang ay lumampas sa mga desbentaha. Kung tungkol sa naubos na world energy, si Yang Kai ay mayroong hindi mabilang na source crystals, kaya maaari niyang ganap na mapunan ang Sealed World Bead sa pamamagitan ng pagsabog nito. Matapos abalahin ang kanyang sarili ng ilang sandali, sa wakas ay inayos na ni Yang Kai ang lahat at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Ngayong nagalit na niya ang 3,000 World Tree, wala nang pag-asa para sa higit pang World Fruits. Ang Land of Elders ay bukas sa napakaraming araw na ngayon, kaya ang anumang magagandang bagay at pagkakataon ay malamang na natagpuan na. Ngayon, ang natitira na lang ay ang Spirit Seizing Battle. Noong una, gusto niyang makahanap ng angkop na metal attribute treasure sa Land of Elders, ngunit sa kasamaang palad, wala siyang ideya. Sinabi sa kanya ni Zhu Jiuyin na sa buong Great Cosmological Realm, dalawa lang ang lugar na mayroong metal attribute treasures na kailangan ni Yang Kai. Ang isa ay ang Golden Vulture Palace, na teritoryo ni Jinwoo. Si Jinwoo ay isang metal attribute divine spirit, kaya ang kapangyarihan ng kanyang monster core ay ganap na naaayon sa mga pangangailangan ni Yang Kai. Hanggat tumulong si Jinwoo, madaling makuha siya ni Yang Kai gamit ang kanyang 7th grade metal attribute hand. Gayunpaman, si Jinwoo ay sinumpa ang kaaway ni Zhu Jiuyin, kaya paano niya matutulungan ang tagapagdala ni Zhu Jiuyin? Ang tagapagdala na pinili niya ay inutusan ni Zhu Jiuyin na patayin si Yang Kai ng ilang beses, ngunit sa kasamaang palad, siya ay pinatay ni Yang Kai sa World Fruit. Ang pangalawang lugar ay ang Land of Elders. Maraming pagkakataon sa Land of Elders, kaya maaaring mayroong metal attribute treasures na kailangan ni Yang Kai. Ngunit hanggang ngayon, walang natuklasan si Yang Kai. Habang siya ay nagmumuni-muni, biglang yumanig ang langit at lupa, na parabang kumukulog ang kumulog sa buong mundo. Naging seryoso ang ekspresyon ni Yang Kai, at mabilis niyang inilabas ang kanyang divine thought para mag-imbestiga. Ilang sandali pa, nangyari na naman ang parehong bagay. Sa pagkakataong ito, malinaw na napansin ni Yang Kai na ang spiritual chi ng langit at lupa ay tila naaakit ng isang bagay at mabilis na nagtitipon sa isang direksyon. Ibinaling niya ang kanyang ulo at tumingin sa direksyon na iyon, gamit ang kanyang buong paningin upang mag-obserba. Kakaibang gumagalaw ang langit at lupa, at halatang may abnormal na nangyayari. Marahil ay malapit ng ipanganak ang ilang mahalagang kayamanan. Sa kanyang larangan ng paningin, ang mga sinag ng liwanag ay lumipad patungo sa lugar kung saan nagtitipon ang spiritual chi ng langit at lupa. Malamang na pareho sila ng ideya ni Yang Kai, na may naramdaman silang abnormal at gustong mapalapit sa kanya. Hindi nagtagal si Yang Kai. Lumipad siya at sumugod sa direksyon na iyon. Ilang beses yumanig ang langit at lupa sa daan, hanggang sa isang tiyak na sandali, biglang lumitaw ang anino ng isang fruit tree sa gitna ng hangin. Ang fruit tree na ito ay inukit mula sa yellow at jade, malinaw at maganda. Habang bumubuhos ang spiritual chi ng langit at lupa, patuloy itong tumitibay. Ang primordial fruit tree.
Lumiwanag ang mga mata ni Yang Kai. Nagtataka pa rin siya kung saan nagtatago ang primordial fruit tree. Bagamat natagpuan niya ang matandang puno sa ilalim ng gabay ni Pu Baixiong, ang matandang punong iyon ay hindi ang primordial fruit tree, kundi ang 3,000 Worlds tree. Ngayon lang niya napagtanto na ang primordial fruit tree ay walang bakas at hindi masusubaybayan. Ipapakita lamang nito ang sarili sa ilalim ng mga espesyal na pangyayari. May nag-trigger ba ng pagkakataon para sa primordial fruit tree na ipakita ang sarili nito? Marahil ay hindi ito dahil sa isang tao, ngunit dahil ang oras ay tama at ang primordial fruit tree ay nagsiwalat mismo. Ngunit anuman ang mangyari, dahil lumitaw ang primordial fruit tree, tiyak na makakaakit ito ng maraming atensyon. Ang mga tagapagdala na iyon ay lahat ay ipinagkatiwala sa misyon ng mga divine spirit sa likod nila. Kung sila ay magtagumpay, maaabot nila ang langit sa isang hakbang, ngunit kung sila ay mabaygo, ang kanilang buhay ay nasa panganib. Sa ganitong mga kalagayan, sino ang mga ngahas na hindi magtrabaho ng husto? Kunin si Yang Kai bilang halimbawa, si Yuhi at ang iba ay nasa kamay pa rin ni Zhu Jiayan. Kung gusto niyang makatakas silang ligtas, kailangan niyang makuha ang primordial fruit tree. Nagtipon ang mga figure mula sa lahat ng direksyon patungo sa lugar kung saan lumitaw ang primordial fruit tree. Sa oras na ito, ang mga divine spirit bearers na nagtatago ay wala nang pakialam sa pagtatago ng kanilang mga sarili. Lumipas ang oras, habang nilalamon ng primordial fruit tree ang aura ng Heaven Devouring Great Emperor, lalo itong naging solid. Makalipas ang mahigit 2 oras, dumating si Yang Kai sa lugar. Pagtingin ko sa paligid, marami nang nagkukumpulan dito. Mahigit 30 tao ang kilala niya at hindi niya kilala. Naroon din sina Xu Xin, Ding Yi, at Xiang Ying. Ang 3 lalaking ito ay nakapasok na sa World of Fruit Tree tulad niya noon, ngunit sinamantala niya ang mga butas at pumasok at lumabas sa World Fruit ng higit sa 100 beses, nag-aksaya ng maraming oras. Natural lang na makalabas muna sila. Para makalabas sa World of Fruit Tree, dapat nakakuha sila ng World Fruit. Hindi lang sila, dumating din sina Ko Huashang at Gupan. Nagsama-sama ang 2 babae at may binulungan. Nang makita si Yang Kai, nagliwanag ang mga mata ng una at masigasig siyang kumaway kay Yang Kai. Little brother Yang, dito. Bahagyang ngumiti si Yang Kai, bahagyang tumango kay Xu Xin at sa iba pa, at bumagsak sa tabi ni Ku Huashang. Nainggit si Ding Yi sa kabilang panig. Si Ku Huashang ay isang alagad ng Yin at Yang Wonderland. Espesyal ang paraan ng kanyang paglilinang. Isa rin siyang disaster level existence. Matagal nang diretsong nakatingin sa kanya si Ding Yi. Gusto niyang lumapit at mapalapit dito, ngunit wala siyang lakas ng loob. Natatakot siyang masaktan ang kagandahan. Ngayon na nakikita ang iba na masigasig tungkol kay Yang Kai, natural siyang naiinggit at humanga. Senior sister ko, junior sister go. Nag-hello si Yang Kai. Nakangiting tumingin sa kanya si Ku Huashang, ang kanyang mga mata ay puno ng mga bulaklak ng peach, at ang mga alon ay umaagos. Little brother Yang, ang primordial fruit tree ay ipinanganak na, at maaaring magulo kapag nakikipaglaban. Dapat akong protektahan ni Little brother Yang, higit pa. Marshall Peak, Kabanata 4118. Nagsisimula ang labanan. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng publiko, siya ay matapang at direkta, at wala siyang pakialam sa mga mata ng iba. Si Yang Kai, sa kabilang banda, ay hindi bumili nito at tumawa lang. Senior sister ko, pinapahirapan mo ako. Sa pagkakaalam ko, ang primordial fruit tree na ito ay magbubunga lamang ng isang primordial spirit fruit sa bawat pagkakataon. Kapag dumating ang panahon, hindi maiiwasang mag-away ang lahat dahil dito. Kung hindi tayo mag-aaway, paano natin mapoprotektahan ang isa't isa? Ito ay tiyak na dahil mayroon lamang isang primordial spirit fruit na ang mga tagapagdala na ito ay dapat na ilabas lahat, kaya kahit na si Xu Xin ay may magandang relasyon sa kanya at kay Gupan, hindi sila naninindigan. Ito ay dahil ang bawat tagapagdala na dumating dito ay isang katunggali. Sila ay masiglang nilinang ng mga divine spirit sa likod nila at binabalikat ang mga inaasahan ng mga divine spirit. Kung mabibigo sila, mabibigo nito ang plano ng mga divine spirit. Malamang na magagalit ito sa mga divine spirit, at ang kanilang buhay ay nasa panganib. Sa kasaysayan, maraming tagapagdala na nabigong manalo sa primordial spirit fruit at namatay sa kamay ng mga divine spirit. Pinatay ng kunsya ang mga tagapagdala. Ang water element treasure moon essence na pinadalisay ni Yang Kai ay inilabas mula sa Land of Elders ng isang tagapagdala ng kunsya. Matapos mapatay ang taong ito, ang moon essence ay walang silbi sa kunsya at ibinigay sa series. Hindi lamang ang kunsya, ngunit ang karamihan sa mga divine spirit ay gagawin din ito, makukuha ang kanilang mga benepisyo ngunit hindi sila masisiyahan.
Paano sila susuko, si Ku Huashang at sinabi. Bakit hindi makatwiran si Little Brother Yang? Ganito ang plano ko. Maaari tayong magsanib puwersa para labanan muna ang kalaban. Si Little Brother Yang ay nasa Land of Elders na ito sa loob ng maraming araw. Dapat ay mayroon ka nakilala ang ilang mga tagapagdala at alam ang kanilang kaya. Laging mas mabuting magtulungan kaysa lumaban ng mag-isa. Tungkol naman sa Primordial Spirit Fruit, depende ito sa iyong sariling kakayahan. Narinig ni Yang Kai ang mga salita at tumango. Maganda rin ang panukala ni Ku Huashang. Bagamat siya ay makapangyarihan, kung gagamitin niya ang lahat ng kanyang lakas, walang naruroon ang kanyang kalaban, ngunit ang tigre ay hindi makayanan ng lobo, at ang dalawang kamao ay hindi kayang talunin ang 4 na kamay. Kung ang kanyang pagganap ay masyadong malakas at nagdulot ng galit ng publiko, hindi siya makakakuha ng anumang kabutihan. Sa oras na ito, ang isa o dalawang kaalyado ay maaaring magbahagi ng ilan sa panggigipit. Ito rin ang ibig sabihin ni Junior Sister Gu. Lumingon si Yang Kai kay Gupan. Ang maliit na batang babae ay mas introvert at nanatiling nakayuko. Marahan lang siyang tumango at nagpahayag ng saloobin. Sinabi ni Yang Kai, "Siyempre pwede tayong magtulungan, pero 3 lang ba tayo? Nasaan sina Brother Lin, Brother Shu, at Brother Doran?" Lahat sila ay mga disipulo mula sa mapalad at makalangit na enclave, at sila ay nagtulungan minsan noon. Ngumuso si Ku Huashang. Sila ay ilang mabahong lalaki, na nagmamalasakit sa kanilang buhay at kamatayan, at sa oras na ito, ang mas maraming tao na nagsanib puwersa, mas mabuti, yang maliit na kapatid, dapat mo ring maunawaan. Hindi na kaimik si Yang Kai. Lalaki din ako. Tinakpan ni Ku Huashang ang kanyang bibig at ngiti. Ikaw ay mabango, iba sa kanila, hayaan ang mga tao na kumain ng marami. Habang sinabi niya, sinadya niyang sinisinghot si Yang Kai. Hindi na kinaya ni Yang Kai. Nagmamadali siyang umatras ng 2 hakbang at mataimtim na tumango. Kung gayon ay naayos na. Magtulungan tayo para ipagtanggol ang kaaway. Kuha siyang magandang mata ng isang maliwanag. Sinabi nagsanib puwersa silang 3, at natural na nagsanib puwersa ang iba, ngunit hindi kalakihan ang bilang. Kung tutusin, hindi alam ng maraming tao ang ugat ng usapin. Mas mabuting lumaban ng mag-isa at humanap ng magandang pagkakataon kaysa makipagtulungan sa mga taong hindi nila kilala. Habang nag-uusap sila, parami ng parami ang nagkukumpulan dito, at may mga taong tahimik na nagkukubli at nagtago ng kanilang mga figure. Malinaw, gusto nilang maghintay ng pagkakataon na nakawin ang spirit fruit. Dumating din sina Lin Feng at Ning Daoran, at nagtipon kasama si Xu Xin, at hindi nagtagal ay bumuo ng isang maliit na grupo. Makalipas ang 1 pang 2 oras, ang bilang ng mga martial artist na dumating ay umabot na sa mahigit 60. Ang mga sumugod sa lugar na ito sa oras na ito ay tiyak na mga tagadala na pinili ng mga divine spirit. Naakit sila ng innate fruit tree. Ang 60 tagapagdala na ito ay binibigyang pansin ang sitwasyon ng innate fruit tree, na tahimik na naghihintay. Dahil ang fruit tree lamang ang lilito sa sandaling ito, nawawala ang primordial spirit fruit. Ang espiritu ng langit at lupa ay patuloy na nagtatagpo patungo sa fruit tree, at ang fruit tree ay nagiging mas at mas matatag. Sa isang tiyak na sandali, may bamulong. Lalabas na ang primordial spirit fruit. Nang tumangala ang lahat, nakita nila na sa tuktok ng fruit tree, biglang lumitaw ang isang maliit na usbong. Ang usbong ay sumipsep ng isang malaking halaga ng espiritu at mabilis na namumulaklak, na bumubuo ng isang usbong. Isang kakaibang kapaligiran ang nakatakas mula sa usbong, na nagparamdam sa lahat na parang simoy ng tagsibol, at walang laman ang kanilang isipan. Lalong nabigla si Yang Kai. Malabo niyang naramdaman na pamilyar ang kapaligiran. Bigla niyang naalala ang atmosphere na naramdaman niya noong pinipino ang Moon Essence. Ito ay katulad sa likas na katangian sa kapaligiran na tumatakas mula sa usbong. Pagkatapos ng kaunting pagmumuni-muni, bigla niyang napagtanto na ang Moon Essence ay isa ring primordial treasure. May bakas ng primordial chi. Ang primordial spirit fruit na ito ay pareho, ngunit kumpara sa flower bud na ito, ang kapaligiran ng Moon Essence ay walang alinlangan na mas masahol pa. Mabilis na namumulaklak ang flower bud, na bumubuo ng flower bud. Sa ilalim ng impluwensya ng kakaibang aura, lahat ay natulala, nasaksihan ang pinagmulan at pagsilang ng buhay. Saglit na parang kidlat ang isipan ng lahat, kumikislap sa lahat ng uri ng inspirasyon. Ang mga pagkislap ng inspirasyong ito ay nagdulot ng paglaki ng persepsyon ng lahat sa loob ng maikling panahon. Maraming mga lugar na karaniwang hindi nila naiintindihan sa panahon ng paglilinang ay biglang nalinas sa sandaling ito, at sila ay biglang naliwanagan. Ang isip ni Yang Kai ay napuno ng mga iniisip. Sa landas ng paglilinang, walang bagay na hindi niya naiintindihan. Ang pundasyon para sa pagpasok sa Heaven Opening Realm ay nailagay na.
Hanggat ay condensed niya ang kanyang energy step by step, makakamit niya ang high-grade heaven opening realm maaga o huli. Gayunpaman, sa tulong ng pagsilang ng primordial spirit fruit, ang mga kislap na ito ng inspirasyon sa kanyang isipan ay nagsilang ng isang napakatapang na ideya. Kung magtagumpay ang ideyang ito, magkakaroon siya ng pambihirang lakas sa pakikipaglaban pagkatapos makapasok sa heaven opening realm. Siyempre, ang ideyang ito ay maisasagawa lamang kapag siya ay nakapasok sa heaven opening realm. Napakaaga pa noon, ang primordial spirit fruit ay talagang pambihira. Ang proseso lamang ng pagsilang nito ay nagbigay daan sa mga tao na magkaroon ng kaliwanagan, na nagwawalis ng ulap at mga kaguluhan sa landas ng paglilinang. Ito lamang ay sapat na para sa lahat upang umani ng malaking benepisyo. Hindi namamalayan, ang mga talulot ay nagsimulang malanta, ang primordial spirit fruit ay unti-unting nabuo, at ang kahanga-hangang kapaligiran ay dahan-dahang nawala. Laminggaling siyang kay sa paligid at nakitang ang mga mata ng lahat ay puno ng walang kabuluhang liwanag. Malinaw, lahat sila ay nakakuha ng isang bagay. Kung wala ang impluwensya ng atmosfera, unti-unting hamupa ang liwanag sa isipan ng lahat, at wala ng kaliwanagan, na nagpabuntong hininga ng bahagya sa maraming tao. Tiningnan sila ni Yang Kai, naaalala ang bawat mukha nila sa kanyang isipan. Kung tama ang hula niya, kapag ang mga taong ito ay umalis ng buhay sa Great Void Realm, sila ang magiging pinuno ng 3,000 mundo kapag sila ay talagang lumaki. Sila ay nilinang ng Divine Spirit at nakakuha ng hindi maisip na mga benepisyo sa Great Void Realm. Ngayong nagkaroon sila ng pagkakataong ito na maunawaan ang misteryo, tiyak na hindi magiging masama ang kanilang mga tagumpay sa hinaharap. Ang tunog ng paghinga ay unti-unting bumilis, at ang mga pares ng mga mata ay tumingin sa unti-unting nahihinog na primordial spirit fruit. Bagamat kalmado ang eksena, mararamdaman ng sino man ang undercurrent na nakatago sa ilalim ng katahimikan. Ang kasalukuyang sitwasyon ay parang pulbos na malapit ng sumabog. Anumang spark ay maaaring mag-trigger ng isang hindi makontrol na sitwasyon. Oras na para gawin ito. Bulong ni Ku Huashang. Nanatiling kalmado si Yang Kai. Ang namumukod tanging ibon ay unang namatay. Bagamat mayroon siyang batas ng kalawakan, napakaraming may hawak na nanonood, hindi siya nang ahas na kumilos ng madali. Nagawa pa niyang pigilan ang sarili, pero hindi na kaya ng iba. Isang malaking lambat ang biglang lumabas mula sa kawalan at diretsyong lumipad patungo sa innate fruit tree. Sa hitsura nito, tila ang innate fruit tree ay kukunin kasama ng prutas. Ang lakas ng loob mo. Nang lumabas ang isang galit na dagandong, ang napakatinding pag-atake ay sumabog patungo sa malaking lambat, sunod-sunod na malupit. Bago pa makalapit ang malaking lambat sa primordial fruit tree, ito ay nabasag ng pulbos ng mga pag-ataking iyon. Sa mahinang pagungol, bahagyang nanginginig ang figure ng isang cultivator, at umapaw ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Ang malaking lambat na ito ay ang kanyang lihim na kayamanan. Bagamat ito ay hindi pangkaraniwan, hindi nito nakayanan ang mga pag-atake ng napakaraming tao. Ang lihim na kayamanan ay nawasak, at siya ay nasangkot din. Bago pa siya makahinga, isang sinag ng espada ang kumislap sa kanyang likuran. Hinagis nito ang pailes at ibinagsak siya sa lupa. Bagamat hindi siya namatay kaagad, siya ay malubhang nasugatan. Isang dagwang sugat ang napunit sa kanyang likod, at umagos ang dugo. Isa pang pag-atake ang dumating, at ang lalaki ay mabilis na gamulong sa gilid, at ang kanyang mga mata ay malapit ng mahati. Ang mga umatake sa kanya ay pawang mga estranghero sa kanya, ngunit alam din niya na sa oras na ito, ang lahat ay hindi magiging malambot ang puso sa iba, papatay ng mas maraming kalaban, at mas maraming pag-asa na makipagkompetensya para sa primordial spirit fruit. Laban. Mahigit 30 figure ang sumugod sa primordial fruit tree. Bago dumating ang mga tao, gumamit sila ng sarili nilang paraan upang kunin ang prutas. Sa loob ng ilang sandali, sunod-sunod na lumitaw ang malanet at parang lubod na mga lihim na kayamanan, at mahigit 12 ng malalaking asul na kamay ang humawak sa spirit fruit. Gayunpaman, ang mga pamamaraang ito ay hindi makalapit sa spirit fruit, at ang lahat ng mga lihim na kayamanan ay nasira sa hangin. Parami ng parami ang sumama sa pangkat ng labanan, gamit ang kanilang sariling paraan. Paminsan-minsan, ilang tao ang nasugatan, at ilang tao ang namatay. Si Yang Kai ay nakatayo sa parehong lugar, nanunood sa larangan ng digmaan, at hindi maiwasang mamangha. Marami sa mga tao dito ay hindi kilala. Ang Great Cosmological Realm ay bukas ng higit sa isang dekada, ngunit walang nakarinig tungkol sa kanila. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang bawat isa sa kanila ay hindi pangkaraniwan. Hindi pa banggitin ang mga kakaibang artifact na iyon, maging ang mga secret technique na ipinapakita nila ay pambihira. Halos lahat ng mga tagapagdala na ito ay nakondensed ang kapangyarihan ng hindi bababa sa isang 5th grade secret technique,
habang ang ilan ay nag-condense pa ng 6th grade o 7th grade secret techniques. Ang kapangyarihan ng yin at yang at 5 elemento ay tumangay sa isang maliit na hanay, pinukaw ang liwanag ng langit at lupa, at nanginginig ang universo. Ito ang kapangyarihan ng mga divine spirit. Maaari nilang gamitin ang kanilang sariling mga mapagkukunan upang linangin ang kanilang mga tagapagdala, at hayaan ang kanilang lakas na pumailang-lang. Ang pagganap ni Ding Yi sa 3,000 World Tree noon ay sapat na karanasan, ngunit narito, ito ay nasa itaas lamang ng average na antas, at mayroong maraming mga tao na mas kamangha-mangha kaysa sa kanya. Sa sandaling ito, walang gaanong mga tao na hindi nakagawa ng aksyon. Bilang karagdagan kay Yang Kai at sa dalawa pa, 7 o 8 tao lamang ang maaari pa ring maging kalmado, marahil sila ay natatakot din at hindi nang ahas na kumilos ng kusa. Hindi ka pa rin kumikilos. Sabik na tumingin si Ku Huashang kay Yang Kai. Maghintay, mahinang sabi ni Yang Kai. Hindi nakaimik si Ku Huashang. Kung maghihintay ka, aalisin ang prutas. Kung ganoon ay bawiin natin ito. Ngumiti si Yang Kai. Natigilan si Ku Huashang at nadama na ito rin ang katotohanan, at ngayon ay naghihintay ng payapa. Martial Peak, Kabanata 4119. Labanan. Maya-maya, mas naging magulo ang eksena. Nagmamadali ang lahat patungo sa primordial fruit tree, ngunit walang magtagumpay. Kapag ang isang tao ay nasa loob ng 10 talampakan mula sa fruit tree, sila ay aatakehin ng halos lahat. Sino ang makatiis sa mga lihim na diskarteng iyon na naglalaman ng kapangyarihan ng 5th grade, 6th grade, at maging ang 7th grade? Alam ni Yang Kai na kung hindi siya magbagong anyo bilang isang dragon, hindi niya ito kakayanin. Kahit na ipinakita niya ang anyo ng dragon, natatakot siya na hindi siya makahawak ng higit sa ilang paghinga. Ilang mga tagadala ay namatay na dahil dito. Sila ay binugbog hanggang sa puntong kahit ang kanilang mga buto ay hindi na natira. Bagamat sila ay lubos na inalagaan ng mga divine spirit sa likod nila, ang kanilang individual na lakas ay hindi gaanong mahalaga sa gayong labanan. Kung hindi nila sasamantalahin ang pinakamagandang pagkakataon para kumilos ng padalos-dalos, sasaktan lang nila ang kanilang mga sarili. Sa labanan, ang spirit fruit sa primordial fruit tree ay ganap na nabuo, malinaw at kaakit-akit. Bagamat walang bango, gusto rin itong kumagat at matikman ang lasa. Biglang may tumawa at umalangaw-ngaw sa kalangitan. Ito ba ang primordial spirit fruit? Malugod itong tatanggapin ng pangil na ito. Sa tunog, isang figure ang mabilis na lumapit sa gilid na ito. Marami sa mga may dalang paspusang nakikipaglaban ang galit na galit at tumingin doon upang makita kung sino ang nangahas na magyabang ng walang kahihiyan. Matagal na silang naglalaban dito, at walang makakarating sa loob ng 10 talampakan mula sa fruit tree. Sa sandaling ito, ang taong dumating ay masyadong mayabang, na natural na ginagawang hindi komportable ang mga tao. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Kai, at mamulong. Darating ang pagkakataon, humanda ka para lumaban. Siya ay naghihintay, naghahanap ng isang magandang pagkakataon, at sa wakas ang kanyang mga pagsisikap ay nagbunga. Sa pakikinig sa kanyang sinabi, mukhang nabigla din sina Ku Huashang at Gupan at lihim na hinikayat ang kanilang lakas. Sa kabilang panig, isang figure ang sumugod sa larangan ng digmaan at dumiretso sa primordial fruit tree. Chi-chi-chi. Walang tigil na umalangaw-ngaw ang tunog ng isang bagay na napunit sa hangin habang binomba ng sunod-sunod na makikinang na secret technique at artifact ang binata. Gayunpaman, hindi nagpakita ng takot ang binata at hindi pa rin nagbabago ang ngiti sa kanyang mukha. Nang malapit na siyang maabot ng mga pag-ataking ito ay kumandat ang kanyang anyo at sumigaw siya sa mahinang boses. Hindi natitinag na bundok, isang napakayaman na earth elemental power ang kumalat at nagpaikot-ikot sa taong iyon, na bumubuo ng multo ng isang higanteng pagong. Mahigpit na pinrotektahan ng higanteng pagong na iyon ang taong iyon sa gitna. Hindi mabilang na mga pag-atake ang binomba ang higanteng multo ng pagong na iyon, ngunit ginawa lamang nito ang multo ng ilang beses na umindayog, hindi nasaktan ang taong iyon kahit kaunti. Ito. Ang ilang mga tao ay nabigla, at ang kanilang mga mata ay dilat. Mula sa simula ng magulong labanan hanggang ngayon, ito ang unang pagkakataon na may nagpakita ng ganoong kalakas na depensa. Nang lumitaw ang higanteng multo ng pagong, nagbigay ito sa mga tao ng isang pakiramdam na ito ay hindi may gugupo at hindi mababasag. Thick Earth Black Tortoise, may nakakilala sa higanteng pagong. Dahil ang silhouette ay ang Thick Earth Mystic Tortoise, ang taong dumating ay dapat na carrier ng Thick Earth Mystic Tortoise. Tanging ang tagapagdala ng Divine Spirit ang makakapag-activate ng ganoong defensive secret technique. Si Fang Yu iyon. Nag-cross ang landas niya noon kay Yang Kai, at ninakawan pa siya ni Yang Kai ng kanyang space ring. Hindi niya alam kung saan nagpunta si Yang Kai nitong mga araw na ito,
ngunit ang hitsura ng primordial fruit tree sa wakas ay naakit siya. Ang earth elemental power ng thick earth mystic tortoise ay nasa 7th grade man lang. Ang mga ordinaryong paraan ay hindi makakapagdulot ng pinsala sa naturang pagtatanggol na lihim na pamamaraan, maliban kung ito ay nasa 7th grade din o sinalungat sa pamamagitan ng 5 elements. Sa makatuwid, matapos makita ang higanteng multo ng pagong, may isang taong agad na nagpakita ng pambihirang kapangyarihan ng wood elemental, na naging maraming anino ng kahoy at binombo si Fang Yu. Ang higanteng multo ng pagong ay patuloy na nanginginig, at ang liwanag nito ay mabilis na lumabo. Ngunit si Fang Yu ay nasa loob na ng 10 talampakan mula sa fruit tree, iniabot ang kanyang kamay upang kunin ang spirit fruit sa puno. Sa tingin mo ay hindi ka magagapi dahil lang sa mayroon kang baw ng pagong. Panoorin mong pinutol ka ni Master Ding. Dumating ang isang galit na galit, itinaas ni Ding Yi ang saber sa kanyang kamay ng mataas, at ang kanyang buong katawan ay nag-aapoy sa nagngangalit na apoy. Ang sable ay napaliligiran ng apoy, at habang ang sable ay laslas pababa, isang 3 paa na kakaibang ibon ang lumipad at sumugod kay Fang Yu. Si Ding Yi ang tagapagdala ng Divine Spirit, si Bifang. Si Bifang ay isang fire attribute Divine Spirit, at minsan ay ginamit nito ang sarili nitong inner core para i-condense ang fire elemental power para kay Ding Yi. Bumalik sa 3,000 World Tree, nang makipag-away si Ding Yi sa lalaking may apelyidong Go, ginamit din niya ang hakbang na ito. Napakalawak ng kapangyarihan nitong saber na tila kayang sunugin ang mundo. Ang ekspresyon ni Fang Yu ay naging solemna. Ang depensa ng Thick Earth Mystic Tortoise ay kahanga-hanga at maaaring magbigay daan sa kanya na huwag pansinin ang karamihan sa mga pag-atake. Gayunpaman, ang Fire Element, na kabilang din sa 7th Realm, ay naging problema para sa kanya. Bukod dito, ang kanyang defensive mystic technique ay lubhang hamina. Saglit lang nag-alinlangan si Fang Yu sa pagitan ng pag-atras at pagsulong, ngunit hindi siya nagpabagal at inabot pa rin ang Spirit Fruit. Sa isang boom, bahagyang nanginig ang katawan ni Fang Yu. Hindi mabilang na mga bitek ang lumitaw sa higanteng multo ng pagong, at mukhang madudurog ito anumang oras, ngunit pinoprotektahan pa rin siya nito. Sa kabilang banda, pagkatapos gamitin ni Ding Yi ang galaw na ito, ang kanyang buong katawan ay parang lutong hipon. Ang kanyang balat ay sobrang pula, at ang singaw ay tumataas mula sa kanyang katawan. Dumudugo ang kanyang 7 orifice, at bahagyang nanginginig ang kanyang kamay na nakahawak sa broadsword. Bagamat magaling ang kanyang kakayahan, malayo ito sa pag-condense ng kapangyarihan ng 7th grade. Maging ito ay ang selyo o ang kanyang sariling katawan, hindi ito sapat upang mapaglabanan ang 7th grade fire elemental power. Hindi ito pinansin ni Bifang at pilit na pinakipot ito para sa kanya, para lamang madagdagan ang pag-asa na makipagkompetensya para sa primordial spirit fruit. Bagamat si Ding Yi ay may 7th grade fire elemental power, hindi siya nang ahas na gamitin ito ng madali. Kapag ginamit niya ito, magiging malaking pasanin ito sa kanyang sarili. Kung ginamit niya ito ng maraming beses, baka mabackfire pa siya ng sarili niyang fire elemental power. Maraming tagapagdala ang nasa katulad na sitwasyon. Sa ilalim ng saligan ng hindi sapat na pundasyon, pinilit nilang paikliin ang kapangyarihan ng high grade ng Divine Spirit. Tila sila ay nasa limelight ng ilang sandali, ngunit sa katunayan, walang katapusang mga kaguluhan sa hinaharap. Sa kabaligtaran, si Ku Huashang ay ganito. Dahil ang Divine Spirit sa likod niya ay si Fei, hindi siya nagdadalubhasa sa isang partikular na katangian, at walang paraan upang pasiglahin ang isang partikular na uri ng kapangyarihan para sa kanila. Patuloy lang niyang mapagbuti ang mga ito sa ibang aspeto. Ang mga benepisyong nakuha sa ganitong paraan ay tunay na mga benepisyo, at walang mga alalahanin. Hindi mabilang na mga bitek ang lumitaw sa anino ng higanteng pagong, ngunit hindi ito nabasag ng ilang sandali. Kaagad pagkatapos ni Ding Yi, ibinuka ni Lin Feng ng Shenwu Cave ang kanyang bibig at iniluwa ang isang malaking ilog na parang talon na nakasabit sa hangin. Bulong-bulungan ang tubig sa malaking ilog, para talagang isang malaking ilog, tumatawid. Ang lalaking ito ay nahuli ni Kunsha. Si Kunsha ay isang divine spirit ng katangian ng tubig. Naturally, makakatulong ito kay Lin Feng na mapawi ang kapangyarihan ng katangian ng tubig. Gayunpaman, ang katangian ng tubig ay palaging banayad, kaya kahit na ito ay divine spirit, ang kapangyarihan nito ay hindi kasing ganda ng kay Ding Yi. Ngunit sa malaking ilog, mayroong hindi mabilang na mga peteng na pinalapot ng kapangyarihan, na mabilis na umaagos. Kotse. Ang anino ng higanteng pagong sa labas ng katawan ni Fang Yu ay mabilis na lumabo at halos gumuho, ngunit tumawa siya. Akin ang prutas na ito. Sa ganoong sandali ng paghaharap, sumugod na siya sa harap ng primordial fruit tree, at kukunin na sana ang primordial spirit fruit sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, isang lilang kawayan ang bahagyang lumutang patungo sa kanya.
Si Yang Ying. Sa ilalim ng puntong ito ay tulad ng huling dayami na nakabasag sa likod ng kamelyo. Ang higanteng anino ng pagong ay tuluyang nabasag, inihayag ang figure ni Fang Yu. Ang ngiti ni Fang Yu ay tumigas sa kanyang mukha sa isang iglap, at isang malaking pakiramdam ng krisis ang bumalot sa kaibuturan ng kanyang puso. Nang hindi nag-iisip, mabilis siyang umiwas sa gilid, kahit na hindi pinansin ang spirit fruit sa kanyang harapan. Boom boom boom. Hindi mabilang na pag-atake ang tumama sa kinatatayuan niya kanina. Kung umiwas siya ng kaunti ng mas mabagal, nang walang proteksyon ng higanteng anino ng pagong, namatay siya kaagad sa lugar. Ikaw. Hindi nakaimik si Fang Yu. Malapit na siyang manalo, pero sa huli, nanlumo siya na halos samukha siya ng dugo. Pinipilit na ibalik ang walang prinsipyong lalaki na may isang shell ng pagong, ang lahat ay walang oras na huminga ng kaluwagan, at pagkatapos ay inilagay nila ang kanilang mga puso sa kanilang mga lalamunan. May nakita silang tatlong figure na papalapit sa primordial fruit tree, isang lalaki at dalawang babae, ngunit ito ay sina Yang Kai, Ku Huashang at Gupan. Nang marinig niya ang boses ni Fang Yu, alam ni Yang Kai na dumating na ang hinihintay niyang pagkakataon. Pagkatapos makipag-usap kay Fang Yu, alam din ni Yang Kai na ang depensa ng taong ito ay namumukuntangi at napakalakas. Sa kanya sa harap ng atensyon at lakas ng apoy ng lahat, siya at sina Ku Huashang at Gupan ay talagang matagumpay na nakalapit sa fruit tree. Nakatutok ang isang pares ng mga mata, at handa ng ilunsad ang isang pag-atake. Kinabahan at nasasabik si Ku Huashang, at sinabing, maaari ko itong harangan. Habang nagsasalita siya, hinaplos niya ang kanyang magandang buhok, at ang pulang tali na nakatali sa kanyang buhok ay lumipad, na nagiging libu-libong pulang linya na nagbabantay sa kawalan ng laman sa paligid. Katatapos lang niyang gawin ito, at tumama na ang napakalaking pag-atake, direktang nakaturo sa tatlong tao. Buntong hininga ang sabi niya, at ito ay isang hininga. Pagkatapos ng hininga, bumagsak ang pulang linya, at ngumuso si Ku Huashang, at bahagyang namutla ang kanyang mukha. Sumabog si Yang Kai. Dragon Shield. Ang kapangyarihan ng elemento ng lupa ay hinihimok, at lumitaw ang isang kalasag ng dragon, na nakapaligid sa tatlong tao. Ang bawat kalasag ng dragon ay binubuo ng parang buhay na hugis ng dragon, na may mga komplikadong linya at nakakonekta ang ulo sa buntot. Ang kapangyarihan ni Yang Kai ng elemento ng lupa ay ang kapangyarihan ng butil ng dragon ng elemento ng lupa na dragon. Sa mga tuntunin ng kalidad, hindi ito mas mahina kaysa sa kapangyarihan ng makapal na pagong sa lupa na nakuha ni Fang Yu, at mas mabuti pa. Gayunpaman, ang kanyang Dragon Shield secret technique ay ang kanyang sariling pangunawa lamang, at hindi ito kasing husay ni Fang Yu na nakakuha ng tunay na pamana ng makapal na pagong sa lupa. Bukod dito, ang mismong makapal na Earth Turtle ay bihasa sa depensa, na hindi rin maihahambing sa Earth Element Dragon. Kaya sa mga tuntunin ng kakayahan sa pagtatanggol lamang, ang Dragon Shield secret technique ni Yang Kai ay hindi kasing ganda ng dati ni Fang Yu, ngunit ito ay nanalo sa dami. Nakapalibot sa kanya at kay Ku Huashang ang 7 o 8 kalasag ng dragon. Hindi mabilang na pag-atake ang dumating, isang Dragon Shield ang nabasag, at 7 o 8 Dragon Shield ang tumagal lamang ng wala pang 3 paghinga. Inabot ni Yang Kai ang Primordial Spirit Fruit, at sa susunod na sandali ay maaari na niyang kunin ang Spirit Fruit sa kanyang kamay. Junior Sister Gu, sigaw ni Ku Huashang. Walang sinabi si Gupan, inabot niya at kumuha ng brush. Ang brush ay halos kalahati ng kanyang taas. Hinawakan niya ito gamit ang 2 kamay, at sa kawalan, naglabas siya ng isang salita. Tinta, tila nagpipintura sa hangin. Sa ilalim ng puntong iyon, lumilitaw ang isang malaking lugar ng tinta sa walang laman, at mabilis na lumalawak ang lugar ng tinta. Sa susunod na sandali, ang mundo ay madilim, at lahat ay nawawalan ng liwanag sa kanilang harapan sa sandaling ito. Kahit na ang espiritual na kahulugan ay naharang, at ang tunog ay mabilis na umuurong. Lahat sila ay nagiging bulag at bingi. Pagkatapos ng paghinga, nawala ang abnormalidad. Nang imulat nila ang kanilang mga mata at muling tingnan ito, maraming tao ang natulala. Nakita nila na kinuyam ni Yang Kai ang Primordial Spirit Fruit, at ang kanyang mukha ay puno ng pananabik. Pero maya-maya, medyo mali ang ekspresyon niya, mula sa excitement hanggang sa pagkabigla, pagkagulat. Marshall Peak, Kabanata 4120. Nakuha ko. Sa ilalim ng tingin ng grupo ng mga lobo, natigilan si Yang Kai sa pwesto. Umiyak si Ku Huashang. Ano ang ginagawa mo? Kunin mo ito. Silang tatlo ay dumating dito nang may matinding kahirapan, at hinawakan ni Yang Kai ang prutas at hindi ito pinipitas. Pagod na ba siya sa buhay? Ayaw kunin ni Yang Kai ang prutas at umalis, ngunit sa ilalim ng pagkakahawak na ito, wala siyang mahuli. Ang primordial fruit tree sa harap niya at ang primordial spirit fruit ay napakatibay,
ngunit sila ay ilusyon at walang tunay na bagay. Ang kanyang malaking kamay ay direktang dumaan sa primordial spirit fruit nang walang anumang hadlang. Hindi nagtagal ay napansin ni Ku Huashang na may mali, at ang kanyang mukha ay natigilan. Hindi ito sinabi ng mga divine spirit sa likod nila. Sa ngayon, pareho sila ni Yang Kai na hindi alam kung ano ang gagawin. Sa ikalawang pag-iisip, maaaring hindi ibig sabihin ng mga divine spirit na itago ito, ngunit hindi nila alam ang sitwasyon dito. Alam lang nila na kung gusto nilang umalis sa Great Void Realm, kailangan nilang umasa sa kapangyarihan ng Primordial Spirit Fruit. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ang mga tagapagdala at mga divine spirit na nakakuha ng Primordial Spirit Fruit ay umalis sa Great Void Realm sa unang pagkakataon. Walang nagbanggit sa kanila kung ano ang nangyayari sa Land of Elders. Anong gagawin? Sinulyapan ni Ku Huashang si Yang Kai, puno ng pagkabalisa. Bamulong sigupan. Mananatili pa ba tayo rito? Ang mga taong nakapaligid sa kanila ay tumigil din sa pag-atake sa sandaling ito, nakatitig sa mga galaw ni Yang Kai, nakasimangot na isa-isa. Walang nag-iisip na kakaiba ang bagay na pinaglaban nilang makuha. Dahil hindi mapili ni Yang Kai ang Primordial Spirit Fruit, maaaring hindi makatulong ang ibang tao. Para sa isang oras, ang tanawin ay mapayapa, ngunit napapaligiran ng napakaraming tao, kahit sino ay hindi mapalagay. Patuloy na hinihimok ni Yang Kai ang kanyang kapangyarihan, ngunit wala sa kanyang kamay. Sa galit, lumundag ang kanyang divine sense at marahas niyang hinawakan ito. Sa susunod na sandali, na sinamahan ng isang mahinang tunog, sa harap ng mga mata ng lahat, ang Primordial Spirit Fruit ay nasira at naging isang langit na puno ng spirit light. Napatulala ang lahat. Maging si Yang Kai ay natigilan sa kinatatayuan, at hindi niya maiwasang makaramdam ng manhid. Sinubukan lang niya ito ng casual, hinihimok ang kapangyarihan ng divine sense, na alam na hinawakan niya ang susi, ngunit hindi niya inaasahan na ang Primordial Spirit Fruit na ito ay napakarupok. Ang Primordial Spirit Fruit ay nasira. Dose-dose ng mga tagapagdala, na umaakay sa mga tagubilin at misyon ng mga divine spirit sa likod nila, ay desperadong nakipaglaban para sa primordial na spirit fruit na ito. Para sa kadahilanang ito, ang ilang mga tao ay malubhang nasugatan, ang ilang mga tao ay namatay sa lugar, at ngayon, ang prutas na ito ay sinira ni Yang Kai. Pagkabigla, pagkalito, galit. Lahat ng uri ng emosyon ay umakyat, at saglit, lahat ay tumingin sa ekspresyon ni Yang Kai. Kung wala ang Primordial Spirit Fruit, nang umalis sila sa Land of Elders, hindi nila ito maipaliwanag sa mga Divine Spirit. Gayunpaman, ang kakaiba ay pagkatapos na masira ang Primordial Spirit Fruit, ang Spirit Light na pumupuno sa hangin ay hindi agad na nawala. Sa halip, lumundag ito patungo sa likod ng kamay ni Yang Kai. Biglang naramdaman ni Yang Kai ang nasusunog na sensasyon sa likod ng kanyang kamay, at sa patuloy na pagdagsa ng Spirit Light, isang kakaiba at misteryosong pattern ang lumitaw sa likod ng kanyang kamay. Sa buo ng pattern, hindi maipaliwanag na nakakuha si Yang Kai ng isang bakas ng pangunawa. Sa sandaling ito, naunawaan niya ang mahiwagang epekto ng Primordial Spirit Fruit na ito, at kung bakit ang mga taong pinili ng Divine Spirit ay tinawag na mga tagapagdala. Kailangan ng mga Divine Spirit ang mga katawan ng mga tagapagdala ito bilang mga tagapagdala, at sa kapangyarihan ng Primordial na Spirit Fruit na ito, makakawala sila mula sa pagsupil ng Great Cosmological Realm at makatakas mula sa lugar na ito. Ang Primordial Spirit Fruit ay tiyak na masira, at ang kakaibang pattern na ito ay tiyak na mabubuo. Lahat ng nangyari natural. Inisip ng mga mahihirap na tagapagdala na ang Primordial Spirit Fruit ay kailangang kunin para makakain ng mga Divine Spirit. Maging si Yang Kai ay nag-isip, at ang mga Divine Spirit ay malamang na ganoon din. Sa katunayan, ang sitwasyon ay ganap na naiiba. Ngunit anuman ang mangyari, nakuha na ang Primordial Spirit Fruit. Masyadong mabilis ang pagbabagong ito. Una, dinurog ni Yang Kai ang Primordial Spirit Fruit, na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos ay bumuhos ang Spirit Light sa likod ng kamay ni Yang Kai, na bumubuo ng isang komplikadong pattern, na natapos sa isang kisap mata. Kahit na hindi alam ng lahat kung ano ang misteryo ng pattern, maaari nilang hulaan na ito ay dapat na isang susi. Dahil ang Spirit Fruit ay nasira, maaari lamang nilang agawin ang susi na ito. Halos kasabay nito, muling inilunsad ang pag-atake, at isang serye ng mga lihim na pamamaraan ang inilunsad kay Yang Kai. Nagbago ang mga mukha ni Ku Huashang at Gupan, at ginamit nila ang kanilang mga lihim na pamamaraan para lumaban. Gayunpaman, kahit na ang mga pamamaraan ng dalawa ay mahusay, sila ay nag-iisa pagkatapos ng lahat, at sila ay nasa panganib pagkatapos ng wala pang 3 paghinga. Hinimok ni Yang Kai ang Dragon Shield secret technique na protektahan ang dalawang babae, at pagkatapos ay hinimok ang Law of Space.
Lumiwanag ang kanyang anyo, at lumitaw na siya libu-libong talampakan ang layo kasama ang dalawa. Hindi na hinintay na tumayo siya, si Fang Yu ay sumugod na ng pahilig, ang kanyang mukha ay isang solemna, at ang kanyang bibig ay sumigaw. Brother Yang, paumanhin. Nang bumagsak ang mga salita, biglang lumitaw ang isang batong lotus sa paanan. Ang batong lotus ay napakaliit noong una, umiikot at mabilis na lumalaki, at ang mga dahon ng lotus ay patong-patong, natatakot ako na mayroong libu-libong mga patong. Tumaas ang kilay ni Yang Kai, at naramdaman niya ang hininga ng divine herbs mula sa stone lotus na ito. Sa madaling salita, ang stone lotus na ito ay isang divine herbs, ngunit hindi ko alam kung ano ang gamit ng stone lotus na ito, at kapag nakuha ito ni Fang Yu. Nung nakita ko siya dati, wala siyang ganito. Mukhang nagkaroon ng magandang pagkakataon ang lalaking ito kamakailan. Ang batong lotus ay umiikot, at ang mga dahon ng lotus ay nagiging isang walang katapusang matalas na talim, pinuputol ang walang laman, at gumagawa ng tunog. Sa loob ng 100 talampakan, walang nang ahas na lumapit. Bagamat maganda ang performance ni Fang Yu noon, outstanding lang ito sa defense. Sa sandaling ito, bigla siyang nagpakita ng ganoong paraan, at halatang walang balak na itago. Pumunta ka. Bulong ni Ku Huashang, ngayong nakuha na ni Yang Kai ang primordial spirit fruit, natural na umalis muna. Kung mananatili ka, kukubkuban ka lamang at ilalagay ang iyong sarili sa panganib. Hindi ito pinansin ni Yang Kai, umabot sa kawalan, at umungal ang dragon, at lumitaw ang itim na sibat ng dragon. Sa pag-alog ng isang sibat na tumusok pasulong, sa dulo ng sibat, isang kasing laki ng kamaon na itim na butas ang kumislap, at kasabay nito, mamulong siya. Brother Fang, kailangan mong mag-ingat. Naramdaman ang nakakatakot na kapangyarihan ng sibat na ito, ang mukha ni Fang Yu ay naging lubhang marangal, at ang itim na bola sa kanyang larangan ng paningin ay mabilis na lumaki, na parabang tinatakpan ang buong mundo, na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na hindi maiiwasan. Pabilis ng pabilis ang pag-ikot ng libong dahon na batong lotus sa ilalim ng kanyang mga paa, halos naging umiikot na tuktok. Sa isang malakas na putok, isang malaking black hole ang lumitaw sa larangan ng paningin ng lahat. Ang itim na butas ay isang walang laman ng kaguluhan, at ang pag-ikot ng libong dahon ng batong lotus ay natigil din sandali, bumabalot kay Fang Yu at umatras. Sabay nanginginig ang tigre ni Yang Kai. Bagamat pinilit niyang pabalaikan si Fang Yu gamit ang isang sibat, dumanas din siya ng kaunting pagkabigla. Sa sandaling ito ng pagsisikap, maraming pag-atake ang dumarating. Ang mukha ni Ku Huashang ay parang patay na abo. Tumayo siya kasama si Yang Kai, nakatumbas ng pagiging nasa vortex ng mga pag-atake. Sa pagkakataong ito, natakot siya na kung hindi siya mamamatay, siya ay malubhang masugatan. Hindi na siya makapaghintay na tanggalin ang mga tenga ni Yang Kai. Isang bilog na araw ang biglang tumalon mula sa likuran ni Yang Kai, at ang Golden Crow ay umiyak, lumilipad at naglalaro sa bilog na araw, at isang nakakatakot na kapaligiran ang pumuno sa hangin. Golden Crow casting. Habang ang dakilang araw ay nakabitin sa kalangitan, maraming divine abilities ang natunaw bago pa man sila makalapit, at ang mga natitira ay lubhang nanghina. Lumipad palabas ang sibat ni Yang Kai, pinupuno ang kalangitan ng mga after-image ng sibat, na humaharang sa lahat ng papasok na pag-atake. Walang katapusan ang tunog ng dagandong. Pagkaraan ng ilang sandali, binawi ni Yang Kai ang kanyang sibat at bahagyang napabuntong hininga. Napatingin ang lahat sa kanya at sa malaking araw sa likuran niya, at may matinding kawalan ng kapangyarihan sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Bagaman matagal ko nang narinig na ang kapangyarihan ng divine technique ay walang hangganan, pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay nakakita nito at napatunayan ito. Hanggang sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto ng lahat ang paniniil ng divine technique. Ang magagandang mata ni Ku Huashang ay napuno muli ng pag-asa, at hinailan niya ang braso ni Yang Kai at sinabing, "Tayo na." Tinapik ni Yang Kai ang kanyang kamay at ngumiti, na nagpapahiwatig na dapat siyang maging kalmado. Sumimangot si Ku Huashang at hindi alam kung ano ang gustong gawin ni Yang Kai. Brush brush brush. Isang figure ang dumaan, mula sa lahat ng direksyon, sa langit at lupa, na nakapalibot kay Yang Kai at Ku Huashang ng mahigpit. Kahit na si Yang Kai ay may divine technique at ang lakas ay kakilakilabot, ito ay nauugnay sa kanilang sariling kaligtasan, at walang sino man ang handang sumuko. Tumingin si Yang Kai sa paligid at dahan-daang sinabi, "Sino pa ang gustong magturo sa akin?" Tinapakan ni Fang Yu ang 1,000-leaf stone lotus at lumipad pabalik. Tinitigan niya ang malaking araw sa likod ni Yang Kai at bahagyang bumuntong hininga. Sinubukan lang niya ito. Alam niyang hindi siya ang kalaban ni Yang Kai. Ayaw na ayaw niyang sumulong at humingi ng kahihiyan. Bagamat ang ilang mga tao ay sabik na subukan, hindi sila nang ahas na simulan muli ang digmaan.
Pagkaraan ng ilang sandali, may galit na nagsabi. Yang Kai, bagamat walang kapantay ang iyong lakas sa pakikipaglaban, hindi ka kalaban ng napakaraming tao. Ngayong nakuha mo na ang Primordial Spirit Fruit, bakit ang agresibo mo? Ito ba ay ang makita akong nagpapakatanga? Kung oo, hindi naman big deal na mamatay tayong magkasama, at walang makakapag-take advantage dito. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, maraming mga tao ang tumango at sumang-ayon. Sinulyapan ni Yang Kai ang lalaki at tumawa ng tawa. Grabe ang brother na ito. Ayokong makita kang nagpapakatanga, pero gusto kong makipag-usap sa inyong lahat. Bumantong hininga si Shuzin at sinabing, Brother Yang, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Maganda rin ang pagkakaibigan nila ni Yang Kai. Ngayon ay hindi niya alam kung haharapin si Yang Kai o hindi. Kung hindi niya gagawin, hindi niya ito maipaliwanag kay Zoyan. Kung gagawin niya, maaaring hindi niya ito mapakinabangan. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kanang kamay, at ang kakaibang pattern sa likod ng kanyang kamay ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Bagaman hindi ko alam kung bakit ang Primordial Spirit Fruit ay naging ganito ang pattern, kung ano ang gusto ng Divine Spirit ay ang bagay na ito. Kung tama ang hula ko, kung may kaibigang makakapatay sa akin, dapat ilipat sa kanya ang pattern na ito. Nang bumagsak ang mga salita, nagkagulo ang mga tao, at ilang mga mata ang biglang tumangala. Lumingon si Ku Huaxiang kay Yang Kai at humagulgol sa kanyang puso. Ang taong ito ba ay isang tanga? Masasabi bang basta-basta ang ganitong bagay? Ngumisi si Yang Kai, ibinunyag ang kanyang mga pangil. Ngunit ang mga kaibigang may ganoong pag-iisip ay dapat maging handa sa pag-iisip na bugbugin ko hanggang mamatay. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Yang Kai. Gayun din, mayroon akong sasabihin. Sa pagsasalita nito, biglang nawala yung figure. Nagbago ang mukha ng lahat. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng karamihan, hindi mabilang na mga aura ang nakalak, at walang nakapansin kung paano nawala si Yang Kai. Bago nila maisip ito, ang boses ni Yang Kai ay dahan-dahang nagmula sa ibang direksyon. Kung gusto kong umalis, natatakot ako na hindi niyo ako mapipigilan.